Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. So, ayun. Yung upload ko kahapon, kung napanood ninyo yun, galing ako ng RITM sa Alabang, no? So, nagpa-inject ako ng anti-rabies dahil nakagat ako ng aming tuta. Yan. So, kaya kayo, mga nanonood, ko maging aware kayo sa mga alaga nyong hayop, lalo na kung wala pa itong mga vaccine, no? Kapag nakagat, magpaturok agad para for safety lang naman din, no? So, ang video natin ngayon sa araw na ito ay patungkol sa aking buhay, no? So, i-share ko sa inyo yung aking buhay, kung paano ako nagsimula sa pagiging YouTuber, kung paano ako lumaki, lumaki, no? So, konting laki lang. Kung paano ako naging si Raymart at paano naging si Brother Raymart, no? So, start tayo, no? So, ako ay lumaki sa Cavite. Yan. Dito ako lumaki sa Cavite, GMA Cavite at Barangay Pulido. Yan. So, yung buhay namin, mahirap. Yan, mahirap. Alam niyo na yung buhay na mahirap. Yan yung buhay namin. At palipat-lipat kami ng tirahan sa aming mga kamag-anak dahil wala kaming sariling bahay. So, yung airpat ko dati, may trabaho siya, tapos nagtitinda siya ng isda. Tapos, pagka nagkakaroon ng problema sa kahirapan, pinapauwi kami ng probinsya. Then, after namin sa probinsya, babalik ulit kami sa Maynila. Tapos, ganun ulit, balik-balik. Hanggang sa 2003. Pag-uwi namin ng Samar, 2004, bumalik na kami sa Cavite at dito na kami nag-stay hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, no? So, naranasan ko yung gutom, hindi kumain ng isang araw, so tinapay lang, tubig, ganyan. Naranasan ko mga lakal, naranasan ko lahat ng hirap. Yung pinaka hindi ko nakakalimutan, yung gigising ako sa umaga, pupunta ako sa sapa, mangunguha ko ng mangga, panglaman tiyan. Yan. Yan yung isa sa mga hanggang ngayon naalala ko pa rin. Din si Brother Raymart ay nag-start ng work at 16 ata ako noon, construction. No, bata pa lang ako na construction na ako . So hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa financial problem, dahil mahirap nga yung mga magulang namin, no. So yun. Then naging tambay sa kanto. Magdamag, inom dito, inom doon. Bisyo dito, bisyo doon. So lahat ng bisyo natikman ko na, pero hindi naman ako nagpatuloy doon, no. Parang lang yun, dala lang ng kabataan, no. Nung nagkaroon na tayo ng mastong pag-iisip, siguro yung naging bisyo ko na lang noon is alak. Yan. 2021. Yan, siguro. Hanggang 22, yan na yung pinaka ko ng alak. Sa ngayon kasi hindi na ako nagiinom . Start nung nakilala ko yung asawa ko, nakilala ko yung Panginoon. So yun yung dahilan kung bakit ako naging Brother Raymart, no. So salamat sa Panginoon dahil sobrang dami kong pinagdaanan na personal problem, no, kasi lahat naman tayo may ganyang experience, no. Pero kung titignan mo yung kasalukuyan, yung ngayon, masasabi mong may plano talaga yung Diyos para sa iyo, no. Yun yung natin. Hindi lang natin naiintindihan kapag nasa sitwasyon tayo ng problema, kasi ang nakikita natin yung problema . Hindi natin nakikita yung kung paano tayo inaalis ng Panginoon sa ganong sitwasyon. Kung paano niya tayo dinadaan sa tamang sitwasyon para mapunta tayo sa ganito, sa mas magandang pamumuhay, no. So yun yung 2017
or basta 2015 ata yun, naka-experience ako ng makapagsimba sa Christian. Pero hindi ako active, para na-invite lang ako. Doon ako nagkaroon ng kamalayan, awareness sa pananampalataya. Pero hindi ko masasabing pananampalataya na yun. Parang ano lang, yung sulpot-sulpot lang, no? Yung na-invite ka sa ganito, na-invite ka sa ganun, nakakapakinig ka, pagtapos ng church, balik ka na ulit sa dati mong ginagawa, yun. Parang ganun lang. Then, 2017, na-invite ako ng amo namin sa isang Christian din sa mall. Ayun, parang kahit pa paano, nagkaroon ako ulit ng pangunawa, bumalik ulit ako, pero ganun pa rin. Dahil nagkaroon kami ng, tumira kami sa North, hindi nawala na yun, hindi na kami nakapagsimba. At hanggang sa yun, dumating yung problema, balik na naman sa dati. Inom na naman dito, inom sa bar, inom sa ganun, bisyo sa ganito, bisyo sa ganyan. Pero yung bisyo, hindi naman yung mga drugs, ganun. Alak lang, sigarilyo, ganun. Barkada. And then, ayun, parang nagsawa na ako, pagod na ako. Kasi sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Nagpray ako sa Panginoon na, Lord, tatapusin ko na lang itong taon na to, Lord. Kung meron ka mang plano para sa akin, Lord, ikaw na yung, parang sinurrender ko na sa Kanya yung buhay ko eh. Ikaw na, Lord, yung kumilos. Ikaw na yung bahala sa akin. Then yun, nakilala ko yung asawa ko sa social media lang. Then 2022 August, nag-meet kami. At yun, doon na nag-start na lagi niya akong sinesharean. Kasi siya laking Christian talaga siya, family Christian siya. Pero hindi rin siya ganun ka-active. Parang ngayon sabay pa lang kami nag-grow sa pananampalataya. Pero siya yung nag-encourage sa akin na magsimba. Kasi yung una ayoko eh. Kasi yung katwiran ko, nakapagsimba na nga ako dati, alam ko na yun, naiintindihan ko na. Yung bang parang ikaw mismo yung kumukontra sa sinasabi niya na kala mo alam mo na lahat pero hindi pa pala. And then, yun. Sa awa ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, napapayag niya ako mag-church. At yun, yung unang church ko, parang wala lang din, normal lang din. Hanggang sa lumilipas yung buwan, weeks, parang mas nagigets ko na siya, mas lumalalim ako hanggang sa dito ako nabautismuhan. Yan. Ito yung first bautismo ko sa pananampalataya. Pero yung nabautismuhan ako, hindi ko pa rin naiintindihan talaga yung kaligtasan. Ang gulo, no? Kasi nabautismuhan ka na pero hindi mo pa naiintindihan yung kaligtasan. Sobrang wrong. Kaya maraming mga nababautismuhan, bumabalik pa rin sa dati nilang pamumuhay kasi nabautismuhan sila nang hindi nila naiintindihan yung kaligtasan. So yun. Then, simba every Sunday, basa ng Bible. Doon, mas lumalim na ako sa pananampalataya. Pero hindi ko sinasabing banal na ako. Nagkakamalit, nagkakasala pa rin ako kasi tao lang ako eh. Pero yun yung talagang way na makilala ko talaga yung Panginoon sa buhay ko. Pero may time ako na humihina sa pananampalataya, nawawalan ng parang gana. Pero yun, lagi kang pinupukpok ng Panginoon. Kasi pagka alam niyang nalilihis ka na ng landas, yan, bibigyan ka ng ganitong sitwasyon. Yan. Kasi minsan di natin nauunawaan kung bakit binibigay ng Panginoon yun sa atin eh. Pero yun pala, ginagawa niya yun para parang palo niya yun eh. Nalilihis ka ng landas. Bigyan kita ng problema para bumalik ka sa akin. Parang ganun. Pero madalas kapag hindi pa tayo ganun kalalim sa pananampalataya, pagka nagkaroon tayo ng problema, ano ba to, Lord? Sumasampalataya man ako sa iyo. Ikaw naman yung sinasamba ko, pero bakit puro problema binibigay mo sa akin? Ang hindi natin alam, pinapalo tayo ng Panginoon para bumalik ulit sa Kanya, tumawag sa Kanya kasi napapalayo na tayo eh. Yun talaga yung dahilan nun. Kagaya ko ngayon, dahil kung ano-ano na yung pinagpo-post ko sa Facebook, ayan, pinalo tayo ng Panginoon. Karoon tayo ng
nagkat tayo ng tuta, kailangan magpaturok. Nagkaroon tayo ng sakit sa ulo, ganyan. Ayan, yan yung ano ko, patotoo ko sa aking buhay pananampalataya. Kaya yan, meron kaming deal ni Lord ngayon. Fully servant, no? Yan, mabigat, pero kailangan kong gawin yun kasi yun yung deal ko eh. Kailangan kong mag-serve sa Kanya hanggang dulo ng aking buhay. Yan yung promise ko kay Lord, no? So, samahan nyo ako sa journey na ito, no? So, araw-araw tayo or kung gagawa tayo ng video ay about sa pananampalataya na lamang. Patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Panginoong Hesukristo, kung paano niya inalay yung kanyang sarili, kung paano niya ibinigay yung kaligtasan sa mga tao. Yan. So, yun lang mga kapatid. Yan ang aking kwento ng aking buhay. God bless everyone.